kahit pa paano, di ba? Liit lang, oh. Yan. Yun, sakto. Kapinboy, nandito na ako sa MIT sa Heman Park. Alright mga kapinboy, nandito na ako sa trabaho ko. At mag-iina ako. Malapit na mag-8:30. 3 minutes na lang. Ito yung tanawin ko rito. Namahinga lang ako saglit dahil ay katatapos ko lang maglinis ng mga lanes. Mga kapinboy, baka sa mga susunod na mga vlog ko. Ay, may aso. Gulat ako. Yo, good morning mga kapinboy. Papasok tayo ng paumaga. Napadaan na yung bus. Maya maya lang, nandyan na yan. Ilang minuto na lang. Nandito na ako sa bus stop. Pang umaga tayo ngayon. At syempre mag-day off na naman tayo ng 2 days. Makakabawi tayo ng pahinga. Tayo ko lang yung bus dito mga kapinboy. Nandito na tayo sa bus stop. Ayan, basa yung kalsada. Umuulan kanina. At makulimlim ngayon. Ito na yung bus. Sakto yung dating ko. Yun, biyahe na Pinggoy. Ayan, basa pa yung salamin at umulan kanina. Pasok na naman sa trabaho. Tapos mag-day off na tayo bukas, Martes, Merkules. konting kembot na lang.
Yung mga kapinboy, nakababa na tayo. Nandito na tayo sa MIT. Yung maambon na naman. Maambon. Ang oras na ba? Check ko muna yung oras. 8:16, sakto lang. Saan kaya? Dito na tayo dumaan sa ano, sa parking ng MIT. Meron ako ditong maliit na payong eh. Kunin ko lang. Pang emergency, pang ambon-ambon lang. Maliit lang to, cute lang yung aking payong. Sobrang liit. Kahit pa paano, di ba? Liit lang ako. Yan ang aking payong, panlaban sa ambon lang yan. Pag yung malakasan ng ulan, sira yan. Hindi pwede sa malakas na hangin tsaka malakas na ulan to. Ayan mga kapinboy, oh, di ba? Pang ambon. Gaya nito, maliliit yung patak. So, yun, sakto. Kapinboy, nandito na ako sa MIT sa Heman Park. Papasok na tayo ng trabaho. Pero syempre bago yan, bago tayo pumunta dun sa trabaho ko, gusto ko magpasalamat dun sa nag-imbita sa akin kahapon sa bahay nila Kuya Randy at Ate Donna at kay Rafael, at sa mga nakilala ko doon, si Ryan, tsaka si Mimi, tsaka si Bio. Maraming salamat po sa napakabuting pagtanggap po ninyo sa akin. Maraming salamat po sa pamilya ninyo, sa pag-guide po ninyo sa akin, sa pagtulong po ninyo sa akin, at sa masarap na pagkain. Maraming salamat po sa inyo, Kuya Randy, Ate Donna, at sa mga kaibigan natin dyan. Bagong pamilya ko dito sa New Zealand. So maraming salamat po sa inyo. Ito mga kapinboy, basa ang Heman Park, basa ang Bermuda, kaya dito tayo dadaan. At sakto, dala natin yung ating cute na payong. Ang oras ngayon ay 8:20, so sakto lang dito na tayo dumaan dahil hindi putik. Pag doon sigurado basa ang daanan natin doon. Dito na tayo. Kaya lang medyo malayo-layo ang ikot nito. Dadaan tayo ng malalaking warehouse dyan. Dadaan tayo dyan sa Lambie Drive. So ayun, pasok na tayo ng trabaho. Ayun, basa. Maambon kanina pag alis ko, hanggang ngayon maambon pa din. Mabuti may payong tayo. Maraming mga sasakyan nakaparada ngayon dito sa MIT. May mga pasok na kasi. Ang dami, oh. Ang puno yung parking halos. So ayun, Heman Park na lagi kong dinadaanan araw-araw papuntang trabaho. Bihira lang din kasi ako dumaan dito dahil mas mabilis kasi doon, diretso na kasi sa trabaho yung dyan, yung sinushortcutan ko dyan sa Heman Park. Dire-diretso ko lang yun, tapos tawid na ako doon hanggang trabaho na yun. Ito medyo malayo-layo ng lakad, lalo na pag nagmamadali, doon talaga ako laging dumadaan. Dito bihira lang, pero maganda rito, may ilaw. Nandito na tayo sa Lambie Drive. Ito yung Lambie Drive. Tapos yan yung Bunnings, so kung nakikita nyo, Meta 10. Ayun, malayo pa lang nakikita ko na yung signage namin. Bukas na, may mga tao na siguro doon. May mga kasama na ako na pumasok ng 8 o'clock siguro, kasi nakabukas na yung signage. Ayun, makulimlim talaga ngayon. Hindi maganda yung panahon, umuulan-ulan. Mabuti mayroon akong dalaang payong. Yan, dadaan tayo dyan sa Bunnings. Saan ba yung tawiran? Nandun pa yata. Ayun yun. Nandun pa yata yung sa pangalawang poste. Dito na ako mga kapinboy, tawid na ako.
Yun, tawid na. Ay, wala nang ambon. Meron pa isa-isa. Ayan, kaya na. Malapit na ako sa trabaho ko. Tiklop ko na to. May bonnet naman tayo. Ayan, ilang minuto na lang. Mag-e-30 na rito. Nandito na ako sa Bunnings. Malapit na ako sa trabaho. Ayan yung Fitness Cartel Zone Bowling. Doon tayo laging lumulusot to. Sa kabila yung baby bunting na yun. Alright mga kapinboy, dito na ako sa trabaho ko. At mag-iina ako. Malapit na mag-8:30. 3 minutes na lang. Ayun mga kapinboy, so pasok na ako sa trabaho ko. Magkita-kita po tayo. Maraming salamat. Kita-kits mamaya pag uwi ko. 8 hours later. Yun mga kapinboy, nakalabas na tayo ng trabaho. Alas 5 na rito. Nakatapos na naman tayo ng isang araw. Ayos. Tapos magde-day off tayo bukas, Martes tsaka Merkules. Hindi na ako nakakapag gym siguro mga mga 6 days, 5 days. Ngayon dapat kaya lang di ako nakapagdala ng damit, extra damit. Sayang. Pang umaga sana ako. Di bali bukas day off ko. Baka magawi ako dito sa Fitness Cartel. Ayun mga kapinboy, ang init pa. Tawid tayo dito. Dadaanan naman tayo ng Hayman Park. Merry Christmas na. Itong tatlong pine tree na to, ganda. Ang tataas. Yun, tawid tayo dito. Yun. Alright. Grabe pawis. Mainit na dito. Ay sayang. Wala sana sasakyan. Yun, malayo. Daming sasakyan. Di makatawid. Doon tayo kanina dumaan sa Bunnings. Doon sa parking ng MIT. Ayan pa uwi, dito tayo sa Hayman Park. Yun, takbo na. Habang malayo. Ito yung Hayman Park pagkahapon. Di ba ang ganda? Dito tayo daan sa taas. Liwalas kasi banda rito. Gustong gusto ko yung lugar na to, yung packet dito. Ayun, minsan sa gabi kapag out ko na ng trabaho, alas 11 ang out ko. Ang daan kasi ng bus ay 11:15. Wala trabaho hanggang dun sa bus stop. Kulang-kulang 10 minutes. Minsan nakakalabas ako mga 11:05, 11:04, mga ganon. Kaya ganon na lang din yung takbo ko, ganon na lang din yung hingal ko. Kasi gusto kong syempre maabutan yung bus 361 na papunta doon sa Manurewa. Kapag hindi ko kasi nasakyan yun, magbabus 362 ako, mas nakakatakot yung daan doon kasi malayo tsaka madilim. Kaya ganon na lang yung habol ko doon sa bus na yun eh. Minsan pag naiiwanan tayo, tuloy tayo ng bus station, doon tayo sasakay ng bus 362. Pero ayos lang. Kaya kung nakikita nyo, lagi ako nagmamadali kasi syempre nagugutom na galing trabaho, tapos pagod, di ba? Gusto nang magpahinga. Kaya ganoon na lang. Ayun tinatakbo ko yan mula, minsan tinatakbo ko mula trabaho, tatawid ako ng Hayman Park dito hanggang dun sa bus stop. Tapos napakadilim yan, sa gabi walang ilaw. Kaya pagdating ko sa bus stop talagang hinihingal ako. Ayos lang naman sa akin yun.
tinatakbo ko lang talaga para maabutan ko yung bus. Syempre para makapagpahinga ng maaga, makakain. Kaya yun, minsan hinahabol ko talaga, tinatakbo ko talaga. Kaya kung nakikita nyo, parang gahol na gahol, parang hingal na hingal, pawis na pawis. Minsan ganun talaga. Kailangan kong habulin eh. Dalawa kasi yung bus number na papunta dun sa bahay, isang bus 361 at saka isang bus 362. Yung bus 362 11:35 yun, yung bus 361 11:15. Pag nasakyan ko yung bus 362 na 11:35, dating ko sa bahay ng mga alas 12 na pasado. Tapos ang baba ko ng bus malayo, tapos madilim yung dadaanan ko. Mas nakakatakot yung dinadaanan ko ron kapag ka bus 362. Kaya yun, tiyaga-tiyaga lang talaga. Pero siguro maghahanap ako ng sasakyan na medyo mura. Malay natin next year magkaroon na tayo na kaya sa bulsa, yung pampasok lang sa trabaho, para kahit papano safe, di ba? Maraming salamat nga pala sa mga concern sa akin dito, no. Kailangan kong ingatan ko daw sarili ko. Tapos yung nagkaroon na daw ako ng sasakyan, bili na raw ako ng bike, bili na ako ng scooter, dala ako ng flashlight. Tama naman po yun, maraming salamat po sa inyo. Pero komportable na kasi ako dito sa Heman Park. Tagal ko ba naman dito na padaan-daan araw-araw, gabi, umaga, hapon. Kumbaga wala pa naman ako na experience na napagtripan ako o kaya may nanakit sa akin dito. Wala naman, mababait naman sila. Kaya lang syempre hindi natin sila kabisado, hindi natin sila kakilala. Kumbaga nakakailang pa din. Pero sa pangkalahatan, mababait ang mga tao dito. Sila pa yung nauunang mambati sa'yo. Hindi naman nakakatakot, no? Pero syempre kailangan din nating mag-ingat. Kilala ang New Zealand sa napaka safe na bansa. Meron pa rin namang pakonti-konting krimen, pero hindi naman ganun kalala, hindi naman nakakatakot kumpara sa atin. Ayun, may nagko-comment nga pala tungkol dun, kumpara sa atin. Oo naman, mas safe naman talaga dito. Sa atin nga sa kanto lang ng bahay may no-hold up eh. Dito safe talaga, maayos talaga. Pero ingat pa din kasi syempre nakainom yan o kaya may karga mahirap na. Pero ingat pa rin. Ayun lang. Yun lang mga kapinboy. Ito, pahinga ako dito mga kapinboy. Napaka-presko rito. Ang lamig ng hangin, no? Ayun, no? May puno kasi rito sa likod na malaki. Ito yung tanawin ko rito. Namahinga lang ako saglit dahil katatapos ko lang maglinis ng mga lanes. Nag-oil ako ng lanes. Naglinis ako ng mga gutter, ng approach, ng pole rack, lahat nilinisan ko. Yung lanes 1 to 12, meron kaming 12 lanes dyan. So ayun, naglinis ako dun. Tapos nag-preventive maintenance pa ako, ako lang mag-isa. Yung kasama kong junior tech, panghapon pa naman yun. Ako lang mag-isa, nag-preventive maintenance ako ng 2 lanes. Tapos nag-weekly maintenance ako ng bumper car. So yun yung trabaho ko kanina. Nakapagod din. Ayun, hindi na ako naghugas. Ayun, may gas-gas nga ako kasi buhatan nga kasi yun Ayun, ano pa yan, langis-langis, grasa-grasa. Hindi na ako naghugas, sabi ko sa bahay na lang kasi syempre napasabak tayo sa trabaho. Mahirap naman yung basain agad. Ayun, may mga peklat-peklat pa. Ayun, pahinga lang tayo dito saglit. Maraming salamat nga pala sa mga nanonood ng YouTube channel ko, no. Salamat sa suporta nyo. Pinapakita ko lang yung totoong buhay dito sa New Zealand. Hindi talaga siya madali. Ito yung totoong buhay, yung mga bagong dating na wala pang mga sasakyan. Ako 1 taon kalahati na ako, pero mas pinili ko na hindi muna kumuha ng sasakyan. Bakit? Kasi kailangan ko makaipon, kailangan kong may maipadala. Siyempre may mga nag-aaral akong mga anak, tapos tumutulong din tayo sa mga mahal sa buhay. Hindi man ganun kalaki, pero kahit pa paano nag-aabot tayo ng pakonti-konti.
So sanay kasi ako sa biyahe, sanay kasi ako sa commute eh. Kaya sabi ko, tsaka na muna yung sasakyan. Oo, kailangan talaga dito sasakyan, pero tsaka na muna. Kasi sanay naman ako dun sa pa-commute. Biyahe sa gabi, tapos naabutan ng ulan, tapos traffic pa pauwi. Yan nga, sanay naman ako dun. Kaya sabi ko, kayang-kaya ko dito mag-commute. Kahit nga walang sasakyan, kaya ko. Sanay ako dun eh. Doon ako sanay, pasabit-sabit nga ako dati sa bus eh. Komportable ako sa ganitong sitwasyon ko na hindi muna magsasakyan. Tsaka ang maganda no, nakakaipon ako, nakakapagpadala ako. Yun ang maganda ron. Kaya naman yung commute dito. Kung saan nga kami ni Sir Vince nakakarating kapag ka namamasyal, bus lang yun. So kayang-kaya, tsaka yun nga, kumpara sa atin, 'di ba? Mas safe talaga rito. Minsan may makakasabay kang mga lasing, pero hindi naman yun lang, hindi naman sila nananakit. Siguro may ilan na may nangyayaring hindi maganda, pero mas madalas yung wala. Ay nako mga kapinboy, nakakapagod pero kayang-kaya yan. At laban tayo sa buhay dito sa New Zealand. Ayun, ang sarap ng upo ko dito. Relax lang tayo dito sa lilim. Ayan, hapon pero ang taas pa ng araw. Alas 8 ng gabi, maliwanag pa dito. Tapos may iba akong mga kapinboy no, sa 1.5 taon ko dito sa New Zealand. Napansin ko, bawal ang singit dito, lalo na sa mga fast food or magbabayad ka or pipila ka. Kahit saan dito sa New Zealand, basta may makita kang pila, sumunod ka talaga sa maayos na pila. Dahil disiplinado talaga sila pagdating sa pila. Bawal ang singit-singit dito, talagang nire-respeto nila yon, or may disiplina sila pagdating sa ganun. Hindi ka pwede yung pagdating mo dun sa pila sisingitan mo o mauuna ka. Hindi pwede yun. Kailangan sumunod ka sa pila ng maayos. Tapos isa pang napansin ko dito mga kapinboy, yung kunyari yung kasama mo sa trabaho may kausap sa telepono man yan o may kausap na ibang tao. Napansin ko lang naman na hindi ka basta-basta yung ma-interrupt mo sila, antayin mo silang matapos. Yun yung nakita ko sa kanila. Ang ganda, di ba? Hindi mo sila basta-basta yung nag-uusap sila bigla ka sisingit. Mga attendant namin may kausap na mga customer halimbawa, tapos may importante kang tatanungin, kailangan mo silang patapusin. Yun yung napansin ko sa kanila, na pag may nag-uusap bigla ka na lang sasabat, bigla ka na lang sisingit, bigla ka na lang i-entra ng gano'n. Hindi pwede yun. Talagang aantay mo munang matapos. Yun yung napansin ko sa kanila. Yun ang kagandahan dito mga kapinboy, bata, matanda, sinusunod yung ganun. So yun yung mga napansin ko base sa aking karanasan dito sa 1.5 taon. Ayun, may isa pa pala, mas gusto nila yung prangka ka, sabihin mo yung totoo, wag ka nang paligoy-ligoy, wag ka nang magsisinungaling. Pag may gusto ka, sabihin mo direct to the point talaga, hindi yung paligoy-ligoy pa. Yun yung gusto nila, yung honest. Ayun, yun yung napansin ko sa trabaho ko. Dapat sabihin mo kung ano yung gusto mo, sabihin mo kung ano yung request mo, hindi yung paligoy-ligoy pa. Kanina paglabas ko ng trabaho, init na init ako pawis na pawis ako Nung sumilong ako dito sa lilim, ang lamig ng hangin. Kinikilabutan ako, ang lamig. Grabe, ang presko. Pero nung paglabas ko, pawis na pawis ako dahil ang dami kong ginawa. Ayun, nandito tayo sa Hayman Park, nagre-relax lang sandali, nagmumuni-muni at nakikipagkwentuhan sa inyo mga kapinboy. Ayan, baka sa susunod na vlog ko, hindi pa ngayon siguro, sa mga susunod pa, baka makahiligan ko yung pamimingwit, yung fishing. Baka dumayo ako ng Devonport or Birkenhead, Bayswater. Baka doon ako sa city, kasi mahilig talaga ako mga kapinboy sa ganun. Mahilig ako mamingwit. Nung nasa Qatar ako, kahit na gabi, alas 8 ng gabi, mag-isa lang ako doon sa tabing dagat. Ang dilim pa nung, walang ilaw. Naisipan ko mamingwit. Ginagawa ko yun nung nasa Qatar ako, kasi parang nare-relax ako sa gawain ganun. Nare-relax din ako sa mga tabing dagat, yung swimming sa dagat, yan.
Yun yung ano, yun yung nagpapasaya sa akin, parang ganon. Kaya mga kapinboy, baka sa mga susunod na mga vlog ko, ay may aso. Gulat ako. Ay mga kapinboy, baka sa susunod na mga vlog ko ay doon ako magpo-focus muna sa pag-fishing, pamimingwit. May mga kababayan tayo dyan, marami tayong kababayan dyan. May nakausap ako minsan sa Birkenhead nung pumunta kami ni Sir Verns, na may mga Pilipino dyan, lalo na itong parating na summer. May mga Pilipino dyan na namimingwit nga. Eh tuwing day off ko doon ako pupunta, diba? Nag-e-enjoy na ako, nakakapasyal pa ako. Yung mga kapinboy, plano ko pa lang naman, baka bumili ako ng fishing rod na maganda. Merong bilihan dito banda sa ano eh, dito sa Manukaw Super Center, dyan malapit sa Rebel Sports. Yan, kahilera lang ng time zone, kahilera lang dyan. So may bilihan dyan ng mga ano, fishing rod. O naman dun sa Manurewa meron din daw. Basta pili tayo ng magandang ano, yung quality talaga. Kasi gusto ko mag-focus sa ganon, yung pamimingwit. Mahilig ako sa ganon. Wala lang ako nakakasama dito eh, pero meron talagang sasama ako kasi yun talaga yung gusto ko. Mahilig ako sa tayo makilalang mga kabayan na yun din yung hilig. Baka karinin ko yun mga kapinboy. Basta usaping dagat mga kapinboy eh, gustong gusto ko yan. Tapos itong mga nature, yung kagaya nito, yan, gustong gusto ko to kasi nare-relax ako dito. Ayan, kaya madalas nasa park ako eh. Sa susunod mga vlog eh, makikita nyo ako, namimingwit na ako mag-isa. Isasama ko pa rin naman si Sir Verns. Ayun, aayain ko yun eh, influensyahan ko yun sa pamimingwit. Medyo hindi siya mahilig eh, pero influensyahan ko yun. Inaaya ko nga nung nakaraan yun eh, kahapon lang, kagabi. Swimming tayo sa North Head, yung pinuntahan namin nung nakaraang taon yata tayo, o ilang buwan na yung summer pa nun, yung nag-swimming ako doon sa North Head. Inaaya ko ulit siyang maligo, mag-swimming. Hindi sumasagot eh. Pero baka sa day off namin sa Merkules eh, pumunta kami doon sa North Head, doon sa Devonport yata yun, kung hindi ako nagkakamali, sa Devonport, malapit. So ayain ko siya mag-swimming. Libre lang naman yun mga kapimboy. Tsaka malinis yung mga beach nila rito, sobrang linis, diba? Yun, naligo na ako isang beses dun sa North Head kasama si Sir Verns, pero hindi siya naligo, ako lang. Eh gusto ko uling ano, kasi tag-init na eh, mainit na, maalinsangan na. Eh kung ganito ang panahon sa tanghali, nako eh, ililigo ko talaga yan. Basta hindi lang ako mangangatog talaga dahil mahina rin ako sa lamig eh. Kapag kaya na yung bang hindi sobrang lamig, talagang aayain ko si Sir Verns na maligo dun. Yun mga kapinboy, ang plano ko, bibili ako ng fishing rod na maganda, matibay. Tapos yun yung bibisyuhin ko dito mga kapinboy. Yung iba vlog ko rin. Tapos maliban dito sa pagpasok-pasok ko sa trabaho, pamimili sa mga pack and save, pamimili sa supermarket, isa rin yun sa gusto kong i-vlog, yung pamimingwit ko rito, pangingisda. Meron nga daw dun ano eh, yung bang sasama ko dun sa bangka, tapos magbabayad kayo ng, kung hindi ako nagkakamali, $70. Pero maghapon yun, 7 to 4 kung hindi ako nagkakamali. Tapos yung yate, hindi ko alam kung yate ba yung sasakyan o anong tawag dun sa sasakyan. Pupunta kayo dun sa gitna ng dagat, tapos may mga kasama ka rin dun, tapos mamimingwit, dun kayo mamimingwit. Hindi raw talaga nawawalan, talaga marami daw huli, tsaka malalaki. Yun, baka nga gawin ko yun eh. $70, diba? Eh maghapon na yun, isang banyera na yung makukuha mo, diba? Panalo na yun. Baka konsumo mo na yun sa 2 linggo o isang buwan pa nga. Yun yung bala ko, yun yung gusto kong gawin, may experience ko yun. So may makasama lang ako dito, talagang ano yun, bibisyuhin ko yun mga kapinboy. Ay mga kapinboy, ang dami ko na sinabi, nagugutom na ako, uwi na ako. Wala tayong pasok bukas, Martes tsaka Merkules. Sabay kami ng day off ni Sir Verns eh, sa Merkules. Baka ayain ko nga siya magpunta ng beach sa North Head, malapit sa Devonport. So doon ko siya ayain. Dala kaming pagkain,
bili na lang kami ng lechon manok, or basta marami namang nabibiling pagkain dyan sa labas. Baon na lang kami doon. Tent pa pala, no? Maganda, may tent din eh. Makapagpundar nga nung tent na yun, may nabibili. Minsan may mga nakasale sa the warehouse eh, yung mga tent. Pagka ano, ayain ko si Sir Cruz bumili nun para makapag ano, di ba? Para maganda talagang camping talaga yung dati, mga kapinboy. So yun yung plano ko. Sana samahan nyo pa rin ako kapag gano'n na yung vlog ko, yung fishing, pamimingwit dyan sa city. Malapit lang sa city yun, sa Auckland CBD, yung Devonport. Papunta ron sasakay kami ng yate, mga 10 to 15 minutes. Ayun, pwede rin sa Birkenhead, pwede rin sa Bayswater. Yun, napuntahan na namin yun. Marami na kami, may mga vlog na kami ni Sir Verns nun. Ay mga kapinboy, pupunta na ako ng bus stop. Ang lamig doon sa area na yun, grabe na. Nangangatog ako doon, ang lamig ng hangin. Eto, nandito na tayo sa mainit. Ayun, naglalaban ng lamig tsaka init. Ay mga kapinboy, presko dito sa Eman Park oh. Yung dinadaanan ko sa gabi pag alas 11 yung uwi ko. Takbo-takbo ko dyan, mahabol ko lang yung bus na papunta ng bahay. Kasi pag nakaligtaan ko, naku, kalahating oras pa ako mag-aantay uli ng panibagong biyahe. May mga kapinboy, dito tayo dumaan. Nagulat ako dun sa aso eh. Bigla na lang nasa likod ko eh. Malawak din ang Heman Park, pero mas malawak ang Mount Fort Park. Yung pinuntahan namin ni Ginal nung birthday ko, ang lawak ng Mount Fort Park. Hindi mo basta-basta may iikot ito, kaya-kaya mong ikutin eh. Pero ganun pa man, gustong-gusto ko pa rin talaga yung mga park nila rito. Nare-relax kasi ako pagka napupunta ako sa ganito. Mahilig ako sa ganun. Mahilig ako sa beach, mahilig ako sa park. Ay mga kapinboy, nakakaramdam na ako ng gutom. Kaya punta na ako sa bus stop nang makauwi na. Alas 6 na siguro. Tingnan nga natin yung oras. 5:38. Mag-aalas 6 na. Pagdating ng alas 5, ano kagad ako eh. Bit-bit ko kagad yung bag eh. Hindi na ako nakahilamos, mga kapinboy. Hindi na ako naghilamos, hindi na ako naghugas. Diretso, kuha yung bag, sabay out. So ayun, doon na tayo sa bahay. Kasi ayaw ko rin magbasa dahil nga marami akong trinabaho kanina. So doon na tayo sa bahay hugas. Punta na tayo ng bus stop. Ayun yung MIT oh. Ay mga kapinboy, baka dito ko na rin tapusin yung vlog ko dahil malolobat yung GoPro ko. 10% na lang. Maraming salamat ulit sa panonood ninyo sa YouTube channel ko at sa pag-subscribe po ng aking YouTube channel. Maraming salamat po. At pasensya na nga pala dun sa mga hindi ko nababati Minsan kailangan ko sigurong ilista isa-isa para mabati ko silang lahat. Nakakalimutan ko yung mga pangalan kasi medyo marami. So pasensya na. Ito lang yung mga naalala ko. Si Moshi, maraming salamat bro, pinasyalan din ako sa time zone. Sino pa ba? Si Ate Neneng na nasa Japan, maraming salamat po. Si Ma'am Noemi, si Ma'am Norlin na madalas manood sa akin. At marami pang iba, pasensya na kayo, nakakalimutan ko talaga. Susunod na lang ililista ko sa papel para maisa-isa ko kayo. So ayun mga kapinboy, maraming salamat at hanggang dito na lang. At wala na, lobat na yung GoPro ko. So maraming salamat po, hanggang dito na lang.
At dito po na tatapusin ang aking vlog. At pupunta na ako dun sa bus stop. Ayun, mag-aatay na ako ng bus 361 banda ron yan, no? Yung dire-diretsong yan. So ayun mga kapinboy, maraming salamat po. Hanggang dito na lang.